Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. Ang pag-usapan po natin ay ang mga Diskaya versus Vico Sotto. Well, it's very interesting kasi kung ano yung naging plataforma nila nung 2025. Buti na lang di sila nanalo. Kasi syempre nung election, very active ako and inaalam ko talaga yung mga plataforma. Isa nga doon sa mga sinuportahan ko ay si Vico Sotto kasi nga si Models of Manila kinampanya niya pa yon and sinama niya kami noon with other influencers as well and yung mga ibang kaibigan niyang political vloggers. So it's just so it's so surreal na after a while, after nung election, nandito na tayo sa sitwasyon na to kung saan tinutugis ngayon ng ating gobyerno ang mga Diskaya for questionable projects. Now, let's rewind the clock a few months ago nung election and actually nung last year din. Paparinig ko na lang sa inyo. Let's go. Back out sa joint venture with Sotto dahil nagpagawa ng building ng walang permit. Si Diskaya rin yung isa sa sinasabing may-ari ng St. Timothy Construction. Oh, 'di ba? Yan yung very relevant, no? Ito yung sinasabing nag-divest daw sila. Tuloy natin. Na nag-back out sa joint venture with Miru Systems na magpo-provide ng technology para sa darating na eleksyon. Inamin naman ni Diskaya sa Rappler na isa nga siyang incorporator ng St. Timothy. Pero sabi niya, mula noong 2018 ay nag-divest na silang mag-asawa dun sa... Diba? Maririnig niya yung word na yan, yung divestment na yan. Lalong-lalo na kung meron ng mga politikong nai-involve dito. So I'm just saying sa inyo that all of this is somehow interconnected with each other. And ang nakakatakot pa rito, paparinig ko sa inyo yung gustong mangyari ng mga Diskaya and makikilabutan din kayo di ba? Let's go. Kumpanya at wala na silang kinalaman doon. Yung St. Gerard naman, may record siya ng blacklisting ng gobyerno. Once dahil sa isang delayed project at yung isa naman ay dahil sa umano ay peking tax certificate na sinubmit nila. Anyway, mula pa noong 2024 ay nagpaulan ng ayuda ang mga Diskaya sa bawat sulok dito sa Pasig. Yan di ba? So nagpa-ayuda program sila. Yan naman kasi yung technique noon nung election. Uso yan, paramihan ng ayuda. Well, hindi gumana kasi yung mga taga-Pasig, they really want good governance ni Vico Sotto. And congratulations sa Pasig kasi at least hindi nanalo ang mga Diskaya kasi nga it's really scary kung nanalo sila Tuloy natin. Pangangampanya ay tingnan niyo yung plataforma. Okay, i-rewind natin. Period noong March 28. Ang main platform ni Diskaya sa pangangampanya ay malalaking infrastructure project. Yan, big infrastructure project. Of course, hindi niya gagamitin yung kumpanyang pag-aari niya. Probably, kung may gagamitin man siya, yung mga kumpanyang nag-divest na siya. It could be the case. Posible yun. Kasi wala namang pumipigil sa kanya na gano'n. Lalong-lalo na kung hindi directly sa kanya yung kumpanya, pero somehow may relate siya doon. Pero buti na lang nga hindi nanalo Tuloy natin. Mga bagong ospital, pabahay, eskwelahan, palengke. Pero ang tanong, magiging contractor ba ng mga ito ang St. Gerard? Hindi pwede. Sabi nila, hindi raw. Kasi nga, ang ano ni Vico Sotto noon, ito, tingnan. Si Sara Diskaya. Sabi niya, gusto lang daw niyang makatulong sa mga tao. Sabi ni Diskaya, nag-focus daw masyado sa good governance at anti-corruption si Sotto. Okay, so ayaw niya kay Vico Sotto kasi nag-focus daw sa anti-corruption at saka ayaw niya doon sa anti-corruption at saka good governance, yung mga projects daw. Well, sabi nga nila, mas maganda, pakinggan na lang natin from the horse's mouth, sabi nga nila. Let's go. Actually, hindi 2 years lang. 6 years na ngayon na battle cry is anti-corruption. Good governance. Good governance. Ayaw niya sa good governance. Okay, sure. So, ibig sabihin, ang nangyari kasi nito, parang kung yan pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalulutas ang corruption. Correct. Hindi kayon, kaya nga yun pa rin yung battle cry niya. At saka in fairness naman kay Vico, marami na siyang nagawa sa Pasig na hindi nagawa sa ibang mga syudad. Halimbawa na lang, yung savings ng Pasig, di ba, kalaki-laki nun. And ginagamit din yun sa taong bayan. And ang daming napanalunan na award ni Vico Sotto from international bodies as well na walang kinalaman dito sa Pilipinas. Ba't nagagalit ka? Ba't ka galit? Ba't ka galit? Tuloy natin. Kasi sa unang taon pa lang, unang term pa lang, ay nalutas na natin yan. At buti na lang di talaga sila nanalo.
Grabe talaga. Alam nyo, natatawa ako kay Models of Manila noon eh. Kasi sinama nila kami sa campaign niya. Di ba tumakbo si Models of Manila ng senador? So sinama kami. Tapos nangampanya kami sa harap ng St. Gerald. Ay. Anyway, tuloy natin. Ito na tayo nakafocus ngayon sa mga lahat ng mga proyekto at serbisyo. Proyekto at mga basic services po. Kasi, di ba, proyekto at serbisyo, projects, di ba? Alam mo, ang nakakadiri dito, kasi contractor kasi sila initially. So, pag gusto nila ng projects, parang hindi magandang pakinggan. Kasi nga, mga contractor kayo eh. So, hindi mo pwedeng tanggalin sa utak ng tao na baka may vested interest kayo doon. Although, sasabihin nyo na nag-divest na kayo dito sa mga kumpanya na to, still, yung infrastructure pa rin, yung infrastructure projects pa rin, yun yung kanyang iniiyak. Pero tandaan nyo, si Vico Sotto actually renovated the Pasig City Hall ng sobrang laki nun, multi-purpose Pasig City Hall na nagawa niya, di ba? Anyway, tuloy na. kung hanggang ngayon, nakafocus ka pa rin po sa anti-corruption, ibig sabihin, mahirap talagang labanan ng sarili minsan. Kung ano-ano na lang siya sabi. Ayaw nyo sa anti-corruption. Sige. Pag ayaw nyo ba sa anti-corruption, ibig sabihin, pro-corruption kayo. Joke lang. Of course, may presumption naman tayo of innocence. So, I believe na hindi sila pro-corruption. Hindi lang nila priority yung corruption. Okay, palakpakan. Ang hirap niyong kambiyan eh. Ganun ang tema. So, ibig sabihin, lip service lang. So, parang magulang lang ang pananalita pero walang nakikitang resulta. I think the people can speak for themselves kung ano nangyayari sa Pasig. Okay, so ibig sabihin meron nangyayari sa Pasig kasi landslide yung panalo ni Vico Sotto. Ay. Di ba? It's not even close eh. Parang 300,000 versus 20,000 yata yung score. May 20,000 pa rin na bumoto kay Sara Diskaya. Congratulations sa inyo. Sana mabiglang kayo ng Prod Control Project. Tuloy. Kung ano yung kulang, we don't really need to elaborate on that kasi syempre mas maganda na ang Pasigueño mismo ang nakakaranas at nakakaramdam ng serbisyo. Yun lang, talo. Yun lang, talo. Kakaiyak. Ngaw-ngaw hanggang tomorrow. Tuloy natin. Ngayon. So, yung good governance, sana nung first term, yung second term, we would be focused more on projects, di ba? Kahit na, alam nyo, may projects naman si Vico Sotto. Kaso nga lang talaga, ang problema kasi, pag maraming project, maraming ways para mangurap. Yun yung natutunan natin ngayon sa mga flood control. Actually, isang ano lang yan isang facet lang yan ng gobyerno, yung na sinisilip ngayon yung flood control projects. Marami pa yan. Sa DOH, pwede kang sumilip. Sa Bucor, hindi pala, sa customs pala. O, diba? Tisilipin mo yung mga ngayon, maraming kalokohan din dyan, mga lods. Pero ang sinasabi ko lang, kung nagfo-focus dun si Vico, kasi nga, importante talaga na masugpo ang corruption dito sa ating bansa. Diba? Ganun lang yun eh. Ngaw-ngaw eh. Ngaw-ngaw, 3 araw. services, kung anong pwede nating i-offer sa mga mamamayan ng Pasig. Pero kasama po yung ngayon mabango, kilala bilang Anti-corruption. anti-corruption. Parang galit na galit sila, no? Anti-corruption! Parang may maling ginawa si Vico. Kasi sinusugpo niya yung corruption. Ate Sara naman eh. Tsaka si Curly. Parang gano'n. Pero kung aalamin nung katotohanan, mag-ikot-ikot pa parang kabaliktaran niya. Actually, ang anti-corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw. Pero ang tunay na magnanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw. Yung serbisyong hindi mo maibigay sa tao. Actually, maraming naibibigay na serbisyo sa Pasig. Di ba zero billing na rin yung ospital nila? Ay, nako. Hirap kasi pag walang project eh. Hey! Talay. Deprive. Dinideprive mo sa servisyo ang mga tao. Hindi mo sila binibigyan ng mga
kailangan na gawain ng panggobyerno, nakapokus ka pa rin sa anti-corruption, yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nakakaipon tayo ng bilyon-bilyong pera at salapi sa pamamagitan ng savings. Actually, in-explain naman ni Vico na ginagamit yung lahat ng yan sa Pasigueño, di ba? Siguro, wala lang silang project nun sa Pasig, kaya nagsa-sour grape sila. Kasi nga naman talaga, nakita naman natin sa mga hearing ngayon. And this is why this interview is very relevant. Para lang mapakita sa inyo kung gaano kalala yung problema dito sa Pilipinas. Kaya sila tumatakbo para maprotektahan yung interest nila. Obvious naman di ba? Kahit sinong tanga, makikita yung ginagawa nila. It's to protect their own interest. Of course. Ayaw na silang bigyan ng project ng Pasig na blacklist na yung St. Gerald, di ba? Napanood natin kanina. Tapos, ngayon, sinisilip na yung mga transactions nila. Which is, yun pala, all along, hindi lang pala basta nagbibintang si Vico Sotto. Ibig sabihin, may pinanghuhugutan na totoo yan, di ba? So, better luck next live. Yun lang naman, mga lods.